Breaking news po mga kababayan. Naku po, natakot po ang mga diskaya. 'Di ba sinugod po ng mga sundalo at mga militar at talagang pinaligiran po ng mga tangke itong bahay ng mga diskaya. Wala pong nakitang mga sports car doon. Nagbabalat, nagwarning po ang militar at ng Bureau of Custom kung hindi nila ibabalik ito, mas mabigat ang kaso na kanilang kakaharapin. Ngayon po, lalo nung marinig nila na si General Torre ang mismong dadampot sa kanila, ngayon natakot sila. Ibinalik yung mga 40 na sasakyan doon sa bahay mismo na di umano galing po sa underground tunnel po ito. Di natin alam kung saan po ito mga kababayan, pero nagsidatingan daw yung mga nawawalang mga sasakyan. Ito na po, ang daming mga pulis at mga sundalo daw. Totoo kaya ito? Ito po. Ahan ko na po, kanina may na-monitor po na bumabalik na mga luxury vehicle doon sa St. Gerard construction firm na sinalakay kanina ng Bureau of Customs. Nakarating na po ba ito sa inyo? At ano po sa monitoring ninyo? Bahagi po ba ito ng search warrant po ng BOC? Kasama po yan sa koordinasyon na ginawa namin nung aming pong sinerve yung search warrant kanina. No? Kung kanina umaga po, 2 sasakyan lang po ang aming nakita doon. Nakipag-usap po kami sa kanilang representante at pinaliwanag ko namin kung ano yung prosesong ginawa namin. Sinabihan mo din namin sila kung ano yung magiging consequences, no? Doon sa mga sasakyan na wala doon, ngunit alam namin na nasa posisyon nila at hindi namin makita, kumbaga di namin ma-verify po. No? At mukha naman pong nakinig sila, no, sa advice namin na mas maganda po i-produce nila yung mga sasakyan na yon. Kung talaga pong ito naman ay sinasabi nga nila na nabili nila sa mga dealers at tingin nila ay walang bahid ng kahit anong anomalya, hindi kailangan itago. So kanina pong gabi, unti-unti pong ibinalik ng may-ari nitong mga sasakyan na ito doon sa lugar nila, yung mga sasakyan po na subject ng aming search warrant at letter of authority. Nakita nyo po mga kababayan, unti-unti pong dumarating yung mga nawawalang mga sasakyan na naging ghost sports car. So natakot po sila mga kababayan, lalo na nung malaman nila na si General Torre ilalagay po na commander na mga notorious na mga magiging leader ng militar. Naku po, General Torre, ito pa naman yung magaling manghuli. Kasi yung medal ni General Torre, Kibuloy at si Tatay Digong, binabas nila si BBM. Bakit itong mga bilyonaryo na ito hindi nila maipakulong? Kaya natakot ang mga diskaya nung makita nila si General Torre. Naku po mga kababayan, ito na po. So attorney, sa tingin ninyo, itong pagbabalik ng mga luxury vehicle doon sa lugar ay bahagi ng pagtugon ng pamilya Diskaya sa panawagan ni Commissioner Ariely Pumoseno kanina, sir? Ang CDO Corner Norte. Nakita nyo po, unti-unti nang nagsisibalikan kasi natakot sila doon sa itsura ni General Torre. Mga kababayan, di ba? Natakot sila Itatago nyo pa sa tunnel, underground? Aba, pag naamoy yan ni General Torre, may sa dame pa naman yon. May lahing K9 dog yon. So kung di kayo magtitino at nagtitigas-tigasan kayo, yari kayo kay General Torre. Kahit magtago kayo sa ilalim ng lupa or yung mga tunnel na pinagawa nyo na parang mga kartel, yari kayo dyan. Kasi General Torre, talagang hindi kayo sasantuhin kahit bilyonaryo pa kayo. Alam nyo naman si General Torre, hindi rin natatapalan ito, nauutusan lang na parang aso, mga kababayan, pero magaling itong manghuli ng mga kagaya nyo. Tuloy natin mga kababayan, nanggigigil na naman ako So naman ho yung panawagan ng aming commissioner. At hindi po simpleng consequences ang meron doon ho sa sa pagtago nitong mga sasakyan na to. In fact ho, maaaring may presume, no, na meron silang kinalaman sa kung ano man magiging findings namin dito kung talagang tinatago nila. So tingin ho namin ito ay pagtugon doon sa warning
at statement na ibinigay ni Commissioner Nepomuceno kanina nung sinerve namin yung search warrant. O yan mga kababayan, natakot sila kasi talagang gusto nilang kalabanin itong gobyerno. Kalabanin nyo na lahat, wag lang gobyerno kasi lahat ng mga kaso na binibintang sa inyo, kahit yung mga pusa na nagkalat dyan, ibibintang sa inyo. Kaya kayo, mga diskaya sa sobrang kapal nyo, may gana pa kayo magtago ng mga sasakyan. Kaya dito mga kababayan, tama lang na i-pressure sila ng government. Kasi ang ginagawa nila sa atin mga kababayan, isa ng panloloko ito. Kung hindi gagawin ng gobyerno ito, magpapasikat lang kayo pagka mga kalaban nyo sa politika. Tignan nyo ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Mahina na yung tao. O anong ginawa nyo? Kinidnap nyo papuntang dahig. Hanggang ngayon, nandun siya. O ngayon, itong mga diskaya, porke mga bilyonaryo, may mga kapit, malaya na nakakalaya. Hindi pa hinuhuli, hindi pa kinakasuhan. O sabi ng mga comment, kagaguhan, bigyan mo ng palugit na 15 days para ipakitang mga legal na papeles. Binibaby nyo kapag big time, kapag ordinaryong tao, winawalang yan nyo. O, para naman kagaguhan niyang 15 days na palugit, ang haba naman, kung ako yan, 3 araw lang. Para sa mga papers kung talagang legal na binili. Yan, at dumaan sa mga customs matic, dapat may legal na papeles, bawat isa yan. Hay nako, BOC, magkano ang bigayan? O, kita nyo. Hindi pagkakatiwalaan ng custom. Panigurado sila, nagsabi sa diskaya na ialis muna ang mga kotse. Tapos ayusin ang papeles. Sa custom, ayos na ang papeles. Kaya inilabas na ang mga kotse. Huwag kayong magmamalinis dyan sa custom. Naku po, ang custom pa naman, ang yayaman nila. Nandyan ang corruption, sabi ni Tomas. O, baka kasabot ang BOC dyan, may warrant na bakit mag-antay pa hanggang bukas. Bakit pag ordinaryong tao, minuto lang, nasa kulungan agad. O, tignan nyo mga kababayan, pag ordinaryong tao, nasa kulungan agad. O, nasa ng hustisya, ito, pagka sinugod mo sa bahay at mag-issue ng warrant of arrest, magpapaalam ka. Bakit nung nagnakaw ang mga diskayang ito, kasama ng mga kontraktor, itong diskaya na ito, mula nasa squatter, hanggang sa naging bilyonaryo, hanggang sa nagkaroon ng Bentley cars, na mga RMC na ito na ang yayaman. Kumakain ng ginto, samantalang yung mga Pilipino kumakain ng tuyo na panis. O, tignan nyo. O, ituloy pa natin ang balitang ito. Attorney, I understand, no, kasi doon sa reports sa isa namin kasama sa TV Patrol, umalis na raw yung mga tauhan ng Bureau of Customs doon sa lugar. So bukas po ba asahan natin na muli pagbabalik ng mga tauhan ninyo dyan sa area para inspeksyonan itong mga sasakyan na ito, sir? Meron naman ho yatang naiwan sa amin doon para bantayan lang, no? Maaaring hindi po dun sa loob dahil residence po yan. Within the area po, may nag-surveillance naman at nagbabantay po siya. Malinaw din naman po ang aming usapan tungkol sa pag-preserve nitong mga sasakyan na to, no? Diyan sa mga lugar na yan, hanggat po makapagbigay sila ng kanilang mga dokumento sa loob ng 15 araw at kami naman po ay masaibay sa gawa namin yung aming verifikasyon na isinasagawa para po makita kung dumaan sa tamang proseso ang pag-i-import ng mga sasakyan na to, pati po ang pagbabayad ng mga nararapat na buwis. O mga kababayan, bakit inabot ng 15 days? Bakit pag mahirap, kahit 24 hours hindi pwede? Dito 15 days, pag bilyonaryo, talagang pinagbibigyan, binibaby nyo. Di ba mga kababayan? O kita nyo mga comment. O bakit hindi kayo kumuha ng record sa LTO at i-match nyo sa record kung bayad o hindi, pero kulang yan sa property at kotse nila? Bayad sa taong bayan na wala ng bahay at sirang property nila. Dapat naglahat kayo. Highway patrol para naglabas ng kotse. Hanapan na walang dokumento. Check din ang occupancy permit ng building ng pinaparkingan. O kita nyo po. Bakit dinala sa impounding area sa custom, parang hindi nasangkot yung taga-BOC.
Pero paano ka magsisinungaling naka-registered na sa LTO? Matutumbok lahat yan kay Mayor Magalong kung siya ang maging lead investigation sa team. Iba talaga pag may pera. Ang gumawa ng krimen protected by their bossing. O yung bossing nila, mga corrupt din. Ang tanong, paano mga nakapasok ang mga sasakyan na yan, BOC? O pag may search warrant, walang maximum tolerance. May business signage po sa mismong residence, sa commercial, residential. Iyan, even residence pa yan, dapat iserve nila ang search warrant. Bakit company namin noon, commercial, residential, ni-raid kami, with force pa nga, sinira nila yung padlock na gate, sinaktan pa ng mga tauhan namin, pinalo sa ulo, sa baril. O, kita nyo, pag mahirap, pinapalo bigla ng baril. Pero pag ang mga ito, binibaby nyo. O BOC, magkano daw, sabi ni Wonder. O, kayo na mag-comment mga kababayan, totoo ba ito? O mga palabas lang po ito? Para masabi na may ginagawa itong Bureau of Custom. Baka nga mamaya kayo rin ang kasabwat dyan kasi may TV appearance. Diba? O ano masasabi nyo po mga kababayan, kunwari inilabas. Kunwari bibigyan ng palugit na 15 days. Kunwari natakot, yun ang sinasabi ni Juan de la Cruz, magkano daw ang bayad kay Chief? O, kita nyo po. Nung nalaman kasi na si General Torre natakot ang mga Diskaya kasi baka itong si Diskaya na ito at si Pacifico gawin parang Kibuloy, bit-bitin agad papuntang kulungan. Ang nangyari, binibaby, mga kababayan, kasi sila i-impose nila yung batas pagka kalaban nila sa politika. Pero yung mga ganito na meron silang pakinabang, syempre binibaby nila. Kasi mga bilyonaryo, sila na nga ang nagnakaw sa pera natin. Nakita niyo naman ang bahay, ang laki. Sinlaki ng SM Mall. Ang parking lot, kasya ang 40. Tapos biglang maglalaho. Nasaan sila? Tapos bigla na lang darating. Kunwari natakot sila. O, kita nyo po mga kababayan, parang Batang Quiapo na pag nire-raid tinatawag muna sa nire-raid nila. Tapos biglang sasabihin, ako na bahala sa'yo. Linisin nyo muna, magre-raid kami. Tawagin ang media para TV appearance, para sikat tayo. Hindi laging si Senador Marcoleta. Hindi laging Blue Ribbon, Bureau of Custom naman. Kunwari, i-raid natin. Para masabi, may ginagawa tayo. Para masabi, mabangon din tayo. Mga kababayan, ang masasabi nyo dito, yung mga comment, sabi ni Pedro, ganyan ang Batang Quiapo. Mala teleserye sa totoong buhay. Ginagawa din pala yan ng mga buhaya. O, kita nyo. O, check pa natin. Ay, Attorney, magandang gabi po. Jeff Caparas po, Attorney Maronilla, sir. Evening, sir. Attorney, pakikwento lang po sa amin, ano pong nangyari kagabi as of 11 p.m. Yung 2 failed attempts. Bakit po hindi nag-pursue yung pag-serve natin ng warrant in LOA? Sir, hindi naman talaga namin pinwersa din, no? We wanted to respect yung kanilang tahanan, no? Alam niyo naman na kahit alam namin na mixed use yung kanilang area, and gusto din naman natin galangin yung kanilang... Bakit ganon? Bakit pa magbibigay kayo ng galang? Di ba binastos tayo ng mga ito? Ganyan kayo. Pag mayaman, may respeto. Pero pagka mahirap, kulong agad. O, kita nyo ang difference ng mahirap at bilyonaryo? Yung mahirap na nagtatrabaho at kumikita ng marangal, ikumpara mo dito sa mga diskaya na mga kawatan, nalantaran po ang pagnanakaw at umamin sila na yumaman sila dahil sa DPWH,
at bilyon-bilyon ang kinita. Ngayon, bibigyan mo ng respeto. Yung warrant of arrest, hanggang second floor lang. Bakit nung nagnakaw sila, nagpaalam ba sa atin? Sige nga po. Hoy, magnanakaw kami sa flood control budget. Nagpaalam ba sila na magnakaw? Bakit yung mga nabaha, mga namatay, nasira mga flood control project na naging multo? Dahil ginago tayo, ngayon, bibigyan nyo ng respeto. Hanggang second floor lang ang warrant of arrest. O kita nyo po mga kababayan, ginagago tayo. Ganyan ba pag bilyonaryo? Yumaman dahil sa panggagago at pangbuburaot? Sige nga po mga kababayan, ipaliwanag nyo nga po sa amin. Nasaan ang logic doon? Tignan nyo po sila. Pag mayaman at bilyonaryo kasi may pakinabang, may respeto, nag-grade, pinainom pa ng champagne. Parang ganun eh. Sabi kita nyo, nire-respeto namin ang kanilang tahanan. Bakit nirespeto ba nila tayo? Paano yung mga namatay? Yung mga nagkasakit? Yung mga na-hospital ng leptospirosis hanggang ngayon? Libo-libo ang nagkasakit ng leptospirosis dahil sa baha. Tapos kayo, irerespeto nyo mga diskayang ito. Sige nga po mga kababayan, bigyan nyo nga ako ng sapat na dahilan. Paulanan nyo nga ako ng dahilan. Bigyan nyo nga ako ng hagdanan para maintindihan itong mga nangyayaring ito. Walang katarungan eh. Magsalita kayo ng dahan-dahan para maintindihan ko ng dahan-dahan at ipasok ko sa utak ko. Para hindi ako magbigay ng dahilan. Sa mga dahilan yung walang kwenta. Sige nga po. Sabihan niyo po sa akin, mag-react po kayo mga kababayan. Di ba, panggagago po ito. Ginago nilang Pilipino. Ginahasa nilang mga Pilipino. Panahon ng baha, nangamatay mga Pilipino, sila. Binabahan ng pera. Ngayon, kita nyo po, nirespeto ang residente ng bahay kasi nga, bilyonaryo. Mga kababayan, nakakagigil eh. Karapatan doon sa kanilang pamamahay. So we wanted to din naman natin galangin yung kanilang karapatan doon sa una, kahit alam namin na mixed use yung kanilang area, and gusto din naman natin galangin yung kanilang karapatan doon sa kanilang pamamahay. So we wanted to respect their privacy doon sa kanilang bahay. In the same time, serve the search warrant, no? Tignan nyo po mga kababayan, respect their privacy. Bakit nirespeto ba yung privacy natin? Nung binaha tayo? Sige nga po, may privacy bang mga Pilipino nung binaha mga bahay na anod at nasira? Sige nga po, ipaliwanag nyo po sa akin. So we gave them the opportunity po kagabi, no, to just cooperate with us. Pero nga po, nung hindi po maayos yung pag-respond, kasi nga po mukhang kagabi yung mga nagbabantay doon wala pong masyadong authority, no, at nabigla din sa pag-serve. Binigyan po namin ng oportunidad ngayong umaga na mai-serve ulit sa mas maayos na paraan. Mga kababayan, isinerve daw sa mas maayos na paraan. Sa tingin nyo, maayos pa ang pamumuhay ng mga Pilipino na ninakawan ng dangal? Ninakawan ng pamumuhay, maraming namatay. Tapos itong mga diskaya, binibaby nyo. Grabe mga kababayan. Akala ko sa pelikula lang ito, pero sa totoong buhay, may ganito palang nangyayari na sa buwatan. Ito ang sinasabi ng mga comment. Binabasa lang po natin. Tignan nyo po yung mga comment. 12 vehicles lamang ang nasa warrant ng BOC at 2 lang ang nakita sa garahe ng Diskaya. What about the other vehicles na nakita sa vlog ni Corina at Julius? Ba't wala sa warrant? Tabla na lang ang mga vehicles wala sa warrant? Tignan nyo po.
Ang dali naman tignan sa CCTV ng Pasig kung kailan nila inalis yung mga luxury cars. Sabi ni Ana, 15 days para mag under the table. O, kita nyo po. 15 days para magkabayaran, para magkatawaran. Kita nyo. 3 bahay dyan sa Diskaya sa Pasig, pero yung garage ng sasakyan. Isa sa mga bahay niya ay may garage na malaki para sa mga sasakyan nila na galing sa nakaw. Nasa basement lahat. Kita nyo po mga kababayan. May may underground tunnel yung bahay nila. Talagang naka-customize po yan. Talagang sinadya na dun itago lahat. Tas kunwari, ibabalik. O bakit kasi ang bagal nyo kumilos, pati travel ban sa mga suspect, wala pa din. Antayin nyo muna makatakas bago kayo mag-issue ng warrant. Yan ang justice sa Pinas. Kita nyo po mga kababayan, wala pang travel ban, wala pang suspension order. Tapos saka kayo magmamadali pag nandun na sa United Kingdom. Itong mga diskayang ito. Nasa nung ustisya. O, walang mangyayari dyan kung hindi makita ang Rolls Royce at payong wala yan. Tandaan natin, DPWH at BOC ay the same category. Mga korap na mga ahensya ng gobyerno. Ang daming sasakyan pero yung mga project palpak, lalong bumabaha sa Pilipinas. Magkano bang bigayan para makalabas? Nako, 15 days ang palugit. Bakit? May palugit pa? Para makaprocess sa papel, okay din ano. Ganyan kay korap. O, Hai Xiao. Lang yan. Ginawa sa BOC na yan. Palpak. Tignan nyo sa CCTV kung nilabas. Baka maglalagay lang yan sa BOC. Sabay sila pareho sa lagayan. O sabi ni Karma, kung hindi naman sila yung importer at sa dealer nila, binili yung sasakyan, dapat yung binilhan nila yung nagbayad ng importation tax at VAT. Ngayon, kung hindi binili nila nang wala yung document na yan galing BOC ng tanga at ang lakas ng loob naman nilang ipagyabang. Yan, at kung ganun yung sitwasyon, di ba? Dapat BOC kayo yung magpaliwanag. Kita nyo? Kita nyo yung nung nagyayabang, iniinggit ang mga Pilipino habang namamatay sa morgue, habang naghihingalo sa hospital, habang nagugutom, na walang makain sa mesa, habang nalulubog ang bahay, itong mga to, umaapaw ang pera, bumabaha ng sports car. O, mga kababayan, sabihin nyo po ako kung mali po ako. Nasaan ang lohika dito? Ang kayamanan ng mga yan, bawat piso ng kanilang ginagasto, pag-aari ng mga Pilipino, bawat butil ng kanilang bigas na kinakain, paaral ng kanilang mga anak, scholar natin, ganon sila kagago, ganon sila ka sama. Nasaan ang konsensya nyo? Mahiya naman kayo. Sabi nung bossing nyo. O mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Paki-like nyo naman, pa-share nyo naman mga kababayan. Maraming salamat po. Suportahan po natin si Senador Marcoleta para sa kanyang magandang layunin na ginagawa ngayon. Kahit pilit na ginugulo at gustong pabagsakin ng mga pakupal-kupal na mga pasikat na mga senador na gusto pang maglungsad ng bagong investigasyon. Kasi ayaw nilang mabuko sila. Eh kay Marcoleta, kahit sino ka pa, bilyonaryo ka man o hindi, presidente ka man o hindi, pag nagkasala ka, ipakukulong ka. Eh kaya nga naglabasan ng mga ganito dahil kay Senador Marcoleta. Kaya si BBM nagkusa na. Pinangalanan na lahat ng mga korap. Antayin nyo pa si General Torre. Eh yan ang makakatulong ni Marcoleta. Ito ang uhuli sa mga korap gaya ni Diskaya. Kaya nga natakot ito si Diskaya kaya bumalik sa bahay nila. Salamat po ng marami, mabuhay.